Noong unang panahon, wala pang tao sa mundo. Ang langit at lupa ay tahimik. Ang dagat ay malawak at walang hanggan. At ang hangin ay malayang umiihip sa kawalan. Sa kalangitan, mula sa kanyang trono, nagmamasid ang makapangyarihang Diyos na si Bathala. Minasdan ni Bathala ang kanyang nilikhang mundo. Maganda ang mga bundok, mayabong ang kagubatan, malalim ang karagatan, ngunit may kulang. Ang mundo ay maganda, ngunit wala pang mag-aalaga at mamumuhay dito. Isang ibon ang lumipad sa ibabaw ng dagat, si Amihan, ang ibon ng hangin. Hinampas niya ang dagat ng kanyang malalakas na pakpak, at mula sa kailaliman, lumitaw ang mga pulo. Sa isa sa mga bagong pulo, may tumubong isang napakalaking kawayan. Matatag itong nakatayo sa gitna ng kapatagan. Tila may lihim na tinatago. Muling dumapo si Amihan sa kawayan. Tinukan niya ito, at ang kawayan ay nabiyak sa dalawa. Mula sa isang bahagi ng kawayan, lumabas ang isang lalaki. Matipuno ang kanyang pangangatawan, matatag ang kanyang tindig. Ano ang lugar na ito? Sino ako? Siya ay tinawag na malakas. Mula naman sa kabilang bahagi ng kawayan, lumabas ang isang babae. Marikit ang kanyang anyo, maamo ang kanyang mukha. Kay ganda ng paligid. Ako ba'y nag-iisa? Siya ay tinawag na maganda. Sino ka? Ako'y hindi ko rin alam, ngunit tila tayo'y magkasama sa mundong ito. Nagkatitigan sila. At sa unang pagkakataon, may naramdaman silang kakaiba. Isang simula. Kayo ang unang tao sa mundo. Malakas, ikaw ang lakas. Maganda, ikaw ang ganda. Magkasama ninyong bubuuin ang bagong lahi ng sangkatauhan. Tinuruan sila ni Bathala kung paano magtanim, kung paano mangisda, at kung paano igalang ang kalikasan. Magkasama nilang hinarap ang bagong mundo. Ang lupa ay may buhay. At tayo ang mag-aalaga rito. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon sila ng mga anak. Dumami ang tao sa iba't ibang pulo, at mula kina malakas at maganda, isinilang ang unang lahi ng sangkatauhan. Ang kanilang kwento ay paalala na ang lakas at ganda, kapag pinagsama, ay lumilikha ng bagong buhay, pagkakaisa at pag-asa